Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin itong reaksyon ni Melo Yap dito sa content ni Atty. Libayan na wag daw pagkakitaan itong PWD. Ngayon, itong kaso na to, itong particular na pag-uusapan natin, ito yung nakaraang content ni Melo Yap na kung saan ang pinag-uusapan yung Miranda rights daw na kailangan basahan ng ah, Miranda rights yung taong yung magsi-citizen arrest. Ngayon, doon nga sa title ni Atty. Libayan, wag daw pagkakitaan itong PWD dahil sa nag-content nito yung rapid tulpo in action. So para mas maliwanagan tayo kung ano ito, panoorin muna natin. Lubog na ang mga zombie. O, tuloy. O binubugbog ka, tapos sasabihin mo, tapos babasahan mo ng Miranda rights. Tandaan nyo mga kabats natin, kahit citizen's arrest, kailangan nyo mag-Miranda rights, ha? Ayan ha, sinasabi niya kahit citizen arrest daw, kailangan mag-Miranda rights. You have the right to remain silent. Anything you say or do will be used or can be used against you in the court of law. You have the right to a lawyer. So bali dito ay paliliwanag muna natin uli. Papakita natin uli na ano yung pagkakaiba ng Miranda rights ni Atty. Libayan sa Miranda rights ni Atty. Mel Santamaria. Lahat yun, yung Miranda Doctrine, kailangan mo ring sabihin pag gagawa ka ng citizen's arrest. So, kunwari, kapag inaatake ka ng isang tao, arestuhin mo na. So paano mo nun aarestuhin yung isang tao? Halimbawa, paliwanag nga ni Atty. Libayan, inaatake ka na, bago mo arestuhin, basahan mo muna ng Miranda rights. Paano kung di mo alam yung Miranda rights? So, hayaan mo na lang bugbugin ka. Parang gano'n ang mangyayari, di ba? Dahil sandali, sige, gulpin mo lang ako, di ko alam Miranda rights eh. Di ba? Bago mo arestuhin. Di ba? Ito paliliwanag. So, hindi na self-defense yun kasi inaaresto mo lang. Nice. Nice lang. Nice lang. Nice. Nice lang daw at tingnan nyo yung pagkaka-nice lang parang, okay, sige, binugbog ka na dahil di mo alam Miranda rights, magpabugbog ka na lang. Huwag mo na arestuhin, bugbugin mo na lang. At multa na hindi lalampas na 500 pesos lang naman. So, attorney, kailangan ba basahan ng Miranda rights yung aarestuhin ng isang citizen na maaresto sa kanya? Dahil hindi naman po lahat ng mga citizens alam itong mga bagay na ito. Oo, tama ka doon. As much as practicable, dapat. Pero Kasi yun naman talaga ang dapat basahan ng Miranda rights. Pero dito, ang problema kasi, citizen's arrest. Ano ang batas tungkol sa citizen's arrest? Tuloy. minsan talaga, kung nagpupumiglas, at saka yung mga pangkaraniwan na tao, hindi naman alam ang technical na Miranda rights. Kaya nga sabi ng ating batas, daling ka agad sa pulisya, ang pulis. Ang magsasabi ka agad ng kanyang Miranda rights, yung mga mayroong karapatan para tumahimik at hindi magsalita sapagkat lahat ng sinabi mo dito, pwedeng gamitin sa iyo, laban sa iyo sa korte. Pwede kang kumuha ng abogado. Yung mga ganyan, dapat pulis na ang magsasabi. So, dapat sa citizen's arrest, syempre, maging maingat tayo. So, sino dapat ang The magsasabi prejudice. nun? Ang magsasabi dapat nun ay pulis, hindi po citizen's arrest. Kasi halimbawa, ikaw aresto. Sasabihin mo lang kung bakit mo siya inaaresto. O, dahil sa pagnanakaw, inaaresto kita ngayon. Tama si Melo Yap. Diba? Arestuhin mo lang para sabihin mo lang kung bakit mo inaaresto o kaya kotindak mo, nahuli mo o dadaling kita sa presinto, pakukulong kita kasi nahuli kitang nandudukot, snatcher ka, dadalhin mo sa pulis. Yung pulis na magbibigkas ng Miranda rights na meron kang karapatang manahimik. Mga ganyan-ganyan, mahaba yan. So, kung ordinaryong citizen ka lang, makakabisado mo ba yung buong Miranda rights? Yun lang ang sasabihin ng mga nag-aresto as a citizen's arrest. Pero Miranda rights, hindi na kailangan. O Atty. Libayan, isip ka ulit ang palusot. Tapos sabihin mo, bait. Utot mo. Utot mong blue, sabi yan. Ito ngayon, pag-usapan natin yung sinasabi ni Atty. Libayan. So, ito na tayo dun sa wag daw pagkakitaan itong PWD. Yun daw PWD, hindi daw dapat pinagkakakitaan. Pakinggan natin ha. The prejudice that people will have because they suffered from that particular sickness. How much more kung i-broadcast mo dito mga kabatas natin sa Raffy Tulfo in Action? How much more kung i-broadcast mo raw? Tanda mo kasi kinontent kasi ng Raffy Tulfo in Action itong babae na PWD. Pero alam nyo naman, tinutulungan naman sa huli ang mga yan eh. Tsaka, bago naman i-area ng Rapid Tulfo in Action,
sigurado naman yan, naabisuhan na yan na i-air yung kaso nila. So, meron niyang pagpayag mula dun sa party ng PWD na ilalabas sa social media, sa TV, yung kaso nila. So, dito, kumbaga parang may consent, di ba? Unlike kung sa internet ka lang kukuha, di ba? Hindi mo karamihan dyan, hindi na nagpapaalam, di ba? As long as hindi yan nakaka-copyright, pwede mong gamitin. Dito, sa kinontent ni Rapi Tulfo na to, na PWD, may consent to. Siyempre, di ba? Kung mapapanood nyo sa mga segment nga ni Rapi Tulfo, di ba? Minsan karakter lang na kulay itim. Kung ayaw pumayag nung tinatawagan nila para hingan ng opinyon, di ba? O iba naman tinatawagan kung pwede bang i-ere yung sagot niya dahil may nagko-complain laban sa kanya, di ba? Nagtatanong muna kung pwede. Nire-refer sa barangay, nire-refer sa pulis. Ngayon sasabihin ni Atty. Libay, puro repair, puro repair. Di ba yun din ang ginawa mo sa Baguio? Sabi mo ipapasara mo yung sugalan, tapos anong ginawa mo? Nag-refer. Tapos, kinlaim mo na isa ka sa nag-ano doon. Sumbong nyo sa akin ulit. Kapag may sugalan, sumbong nyo ulit sa akin. Ano ka? Credit grabber ang puta? Tsaka, yun naman talaga ang proper way. I-refer mo lang naman talaga dahil wala ka namang karapatang manghuli. Wala kang karapatang magkulong. Kung isa kang private, ibig sabihin kung citizen ka lang naman, wala kang karapatang manghuli at ikulong. Di nakasuhan ka pa. 'Di ba? Ang pinaka-proper way lang naman talaga, i-refer mo sa pulis. Sila ang huhuli, sila ang magkukulong, sila yung magkakaso. Ngayon, tutulong ka lang as referral. Magbibigay ka lang ng referral slip, ganyan, referral letter, para bigyan lang ng assistant. Hindi yung parang gusto mo, ikaw na yung manghuli kagad antimano. Atty. Libayan, o hindi ba refer din yung ginawa mo ron? Ngayon, magbabanal-banalan ka rito. Baka mapunta ka sa langit-langitan. So, tuloy. Minors, PWDs, people with mental disabilities. You're not supposed to make money out of them already. Hindi mo dapat pinagkakakitaan ang mga PWD, mga minors. Yun ang sabi ni Atty. Libayan. Tignan nyo ha. Anymore. Palampasin nyo naman na yan. Sabi niya hindi raw dapat pinagkakakitaan. Baka nakakalimutan ni Atty. Libayan. Ito, ini-question kasi rito ni Atty. Libayan yung paglalabas nga ng Rapi Tulfo in action. Particular si Senator Rapi ang kini-question niya rito, hindi yung Rapi Tulfo in action. Ang kini-question niya rito si Rapi Tulfo na bakit ikinontent pa itong PWD. Siyempre, once lumabas yan sa YouTube channel ni Senator Rapi, antimano, may kikita talaga. Pero yun, gaya na sabi ko kanina, may consent naman yan. So ito, may hawak na pamboljak dito si Melo Yap kay Atty. Libayan. Panoorin natin kung alin to. Parang ito sumambulat sa mukha to ni Atty. Libayan yung pinagsasabi niya kay Rapi Tulfo. Bayan ito. Baka, ito yan ha, PWD kinawawa, Rapi Tulfo in action. Baka nakakalimutan ni Tingnan yung title, kinawawa daw sa Rapi Tulfo in action yung PWD. So ito ilalabas ni Melo Yap, panoorin nyo. Atty. Libayan, ito papakilala ko lang sa'yo. Na-otlum ang cellphones. Ito nag-viral to si Otlum. Naipalabas sa mainstream media. Sa social media nag-viral din to. So sigurado naman okay, alam niyo kung si Otlum. Ito tuloy natin. Siguro tandang-tandaan niyo pa yan ano. Natatandaan niyo kung paano pinagtawanan ni Atty. Libayan si Otlum. O pakinggan. Malay ko kasi may-ari, no? Pero gamit mo yun. It's not may pagmamayari, pero walang kumukuha. Matigas ka. Huwag mong sabihin sa akin, Atty. Libayan, hindi mo alam na may ganun si Otlum. Yung critical thinking mo, sa bagay, naglayas. Pumunta rito, ando nakikitulog sa sala. Pinababalik ko na, ayaw bumalik sa'yo. Kaya naman pala hindi nakapag-isip naman. Melo Yap, yung critical thinking nasa bahay mo na. Doon na nakitulog. Soli mo na, pasundo mo na sa barangay para bumalik kay Atty. Libayan. Tignan nyo ha, dito alam natin na PW, may ganun. May something, si Otlum. Ayan, pagmasdan nyo si Atty. Libayan kung ano yung reaction niya dito kay Otlum. Diba? Patawa-tawa lang. Pinagtatawanan niya. So, tuloy lang natin uli.
Sabi ba ng isa dito, matigas ka. Eh, kita nyo nga ang lambot-lambot niyo. Malambot raw si Otlum. Nakita nyo nga ang lambot-lambot ni Otlum, matigas ka sa... Loko-loko ito. Tingnan si Cyril Nante. Otlum aklab. Si Otlum raw bakla. Tignan nyo, binababoy din si Otlum doon sa comment section ni Atty. Libayan. Bakit? Kasi binababoy niya rin eh. Totoo, di ba? Channel niya yun eh, pinayagan niyang babuyin si Otlum. Kaya yung mga follower niya, yung mga subscriber niya, binababoy din. Pinagtatawanan si Otlum. Di ba? Pagkumpare mo yung pagtrato ni Rapi Tulfo in action at ni Atty. Libayan sa pag-handle ng masiselang tulad ng ganyan, mga bidyong ganyan na may kapansanan. Sa Rapi Tulfo in action, tinutulungan. Dito kay Atty. Libayan, pinagtatawanan. Buti pa nga yung PWD dun sa RTIA, maayos ang pakikitungo, pati ng mga subscriber, mga viewers, maayos ang pakikitungo. Correct. Dito binaboy si Otlum eh. Kanino ba kukuha yung mga subscriber, yung mga commenter na yan? 'Di ba kay Atty. Libayan din? Kung halimbawa hindi ganyan ang pakikitungo ni Atty. Libayan kay Otlum, ipinagtanggol niya bilang isang PWD. Hindi yung pinagkakakitaan mo, napaka-plastic mo talaga, Atty. Libayan. Tama naman si Melo Yap, di ba? Kung hindi pinayagan ni Atty. Libayan na pagtawanan sa channel niya itong si Otlum, yung mga subscriber niya hindi magko-comment ng ganyan or dapat hindi niya na binabasa, sinasaway na lang niya na, wag nating magbigay ng mga ganyang klaseng komento dahil PW dito itong pinag-uusapan natin. Bigyan natin ng respeto. Dito, pinagtatawanan kasi niya, kaya yung mga subscriber niya, pinagtatawanan din, binababoy. Di ba pinagkakitaan niya rin si Otlum dyan? Correct. Kung pinagtanggol mo si Otlum, di hindi magko-comment yung bugok na kabatas na zombie na yan, na walang utak, puro atay, Otlum aklab. Alam namin! Watch party ulit. Watch party lang tayo. Party. Kaya nga sabi ko rin, Diba? Pinagtawanan niya rin si Otlum. Ano ba si Otlum? Ayan kita nyo, PWD po si Otlum. No, buti. Ayan may nilabasan naman na video pictures si Melo Yap. Ito yung papatunay na hindi lang basta nagko-komento si Melo Yap. Kumbaga, nag-research din siya bago siya magbigay ng komento. Meron siyang mga ebidensyang pwede nilalabas laban kay Atty. Libayan. Patong isang vlogger matino eh. Maigay na magtanong tayo sa eksperto talaga. So, I made a simple Google research. Ito yung nakita ko. Ang sabi, psychosocial disability daw. Tignan mo ito. Bago nag-content, nag-research. Si Atty. Libayan, nag-content, pinagkakitaan. Atty. Libayan, huwag mong pinagkakakitaan ng OFW. Mahiya ka sa balat mo. Is a term describing a Ayan, binulgar pa ngayon. May nilabas na namang statement si Melo Yap na pinagkakakitaan ng OFW. Torny, sagutin mo naman si Melo Yap. disability that may arise from a mental Yan po ang ni Otlum, psychological disability. health issue. Maaaring galing daw sa isang mental health issue. Doon pala ang sabi ko talagang kailangan nating i-discuss to sa channel. Eto pa ha, para mas maintindihan natin kung ano yung psychosocial disability. Ano ba yung ginagawa nun? Sabi dito, it may restrict a person's ability to nahaharang ang abilidad ng isang tao na be in certain types of environment. Concept. So, ito na yun, I think yung pinaka-lesson dito sa issue na to, na sinasabi ni Atty. Libayan, maging sensitive tayo kapag PWD ang pinag-uusapan. Hindi naman porket siguro nilabas ni Rapi Tulfo, Senator Rapi Tulfo o ng Rapi Tulfo in action yung kaso ng PWDs, pinagkakitaan na. Nilabas lang yun para sa awareness na hindi dapat pinapatulan yung PWD. Kung kaya naman citizen arrest, dali na lang sa police. Para hindi, kasi pwede ka talaga mabaliktad dahil PWD. Ngayon, pangalawa, bago ka mag-react sa mga statement, basahin mo munang maigi o panoorin mo munang maigi, mag-research para hindi naboboljak ni Melo Yap. Kasi kay Atty. Libayan, wala siyang may labas kasing video na pwedeng magpatotoo doon sa sinasabi niya. Hindi kagaya ni Melo Yap, meron. So, abangan pa natin itong mga ibang pamboboljak pa ni Melo Yap kay Atty. Libayan. Maraming salamat po.